Magandang araw mga idol, ito po si Johnny B. At welcome sa podcast ni Idol. Ngayong araw na to, kakaiba na naman ang ating kakapanayamin dahil malalaman natin sa pamamagitan ng kanyang karanasan at talento. Ibabahagi niya sa atin kung paano babasahin yung kapalaran mo. Siya ay tinatawag na modern ritualist. Ladies and gentlemen, welcome sa podcast ni Idol, Deos Abbas. Magandang hapon sa'yo. Magandang hapon din po. Ganda ng hair mo, ha? Gusto ko yung, kasi ganyan yung buko dati. Kailangan ba ganyan yung appearance na parang may something? Hindi naman. Sa akin kasi is, meron lang sa akin. Meron lang bulong sa akin yung gabay ko na kailangan kong pahabain yung buko. Nakausap mo? Ayos, ha? Akala ko kasi member ka ng MOFATs, eh. Kidding aside, anong ibig sabihin ng modern ritualist? Modern ritualist kasi sa panahon natin ngayon medyo marami na rin nagpa-practice and madami din yung naging awaken pagdating sa spiritual. So ang ritualist kasi talaga is marami pong line, no? Merong isang ritual na for love, for mga pananakit. Meron din yung iba na yung yung parang gustong bumalik yung mga minamahal, yung mga ganon. Anong kaibahan mo sa mga espiritista? Ang mga espiritista kasi, sila yung mga tinatawag nating medium. No? Sila yung mga pinapasukan ng espiritu para manggamot. Ikaw, hindi ka pinapasukan? Before, nung baguhan pa ako, ganun ang nangyayari sa akin, no? Kasi parang hindi ako aware nung nagsimula talaga ako. So hanggang sa nalaman ko na hindi dapat kang magpapapasok ng any spirit sa katawan mo kasi your body is a temple of God. Ang ganda ng linya na yan, ha? Ako gusto ko magpapasok. Spirito ng kasipagan, spirito ng kasiyahan. Pwede naman. Pwede ba yun? Pwede naman yun. Pwede naman namang tawag nito, parang ina-attract mo yun. I-welcome. I-attract mo yun, mga ganon. So, naniniwala ka sa law of attraction? Yes. Yes. Kasama po yan sa bawat ginagawa namin. Sa pagri-ritual, may energy pa rin yan. Sa pakikipag-usap sa tao, sa pagbabasa ng tao, depende pa rin sa energy pa rin yan. So, halos lahat tayo ay merong sa energy, no? May connected sa energy. Sabi nila, yung tao daw madalas na mahinhin, tahimik, at mga malungkuting tao, sila yung madalas pinapasukan ng mga espiritu. Ang sabi nila, espiritu. Hindi naman siguro dahil tahimik or mahinhin or sila. Ang tao kasi kadalasan na pinapasok ng mga espiritu is yung mga merong sama ng loob, mga burden sa Kasi yun yung parang nagiging negative sa sarili mo, eh. So if you have a negative thought, madali ka lang pasukin. So ibig sabihin sila yung mga espiritu nagtitrigger ng isang tao? Yes. Halimbawa, pag ako may galit sa isang tao, papasok siya sa akin, sige, tagain mo yan. Parang ganon. Yes. May mga ganon. So sila po yung parang nagtitrigger. Halimbawa, parang magalit ka sa kanya or ganito, gawin mo. Di ba, pag meron tayong kausap, minsan, pag galit tayo, merong parang intuition or something na nagdidikta sa isipan natin. Pero naniniwala ka sa intuition? Yes. Nangyayari na ba sa'yo yan? Yes, kasi I am a intuitive reader, no, pagdating sa tarot. Paano mo na-acquire yung talent mo? Talent ba tawag dyan or gift? Okay. It's not a talent but it's a gift. Kasi kung talent, pinag-aaralan. Ini-enhance. Ini-enhance. Pero kung gift sa'yo, binigay sa'yo na walang kaabog-abog. Nandyan na yan sa'yo, eh. So pwede mo rin siyang i-enhance. Oo. Pero baga hindi siya yung in-acquire mo lang. Paano mo nasabing gift? Kasi siya, eh, parang bukod sa minana ko pa sa mga ninuno ko, meron din kasi siyang parang it's a part pa rin siya ng third eye. Gift pa rin yun. Ang sabi nila, yung mga tao gumagamit ng mga ganitong, sabihin natin, gift,
ay galing sa bad spirit, hindi galing sa Panginoon. Mali po ang perception na yon. Bilang isang manggagamot for almost 1 decade, hindi ako nakakagamot ng tao kung hindi sa pamamagitan ng Panginoon. Kasi mas malalim pa ang aming mga pagkilala sa Diyos kaysa mga normal na nasa simbahan. Kasi sila, they pray to God but they did not see or did not hear. No, hindi nila nakikita at hindi nila naririnig. So, kaming mga gifted kasi, merong mga channel or mga ways na i-connect sa amin kung paano kami makipag-communicate, paano namin malalaman, bawa sa'yo, paano ko mababasa ang buhay mo, paano ko makikita kung anong dinaranas mo. So, mga ganon. Hindi namin yan ma-acquire kung wala kaming gift. Kasi kung demonic kami, siguro merong demonic na gawa, pero hindi lahat ng tao na katulad namin ay part ng demonic. So may mga religious po sa amin. So are you saying na they don't practice what they preach? Ganun. Ang sa amin naman kasi, tulad ko, hindi ako nagko-comment about ng ibang mga practices, ng ibang katulad ko. Ang sa akin lang, based on my experience. Kasi based on my experience, kasi lagi akong tumatawag sa Diyos. Sabi mo kanina manggagamot sa almost or lagpas na isang dekada. Manggagamot. Ang manggagamot na term ay broad eh. Malawak. Yes po. Anong klase manggagamot ka? Divine healer. Kasi ang panggagamot kasi maraming uri po yun. Yun po yung tinatawag natin. Hindi yung bawal Hindi po. Meron din tayong espiritista. Meron din po tayong divine healer. Meron po tayong faith healer. Meron po tayong mga mediumship, no, mga yun. Depende po, may mga herbalista, tawag dito. Meron din tayong mga magtatawas. Tawag nito, hindi yung isa pa na terminology, yung hindi naman magtatawas yung bukod sa manggagamot kasi marami yan branches by branches kasi yan. Ang sa modern kasi ngayon, ang ginagawa kasi ng mga practitioners, lalo na yung mga kabataan, pinag-i-incorporate na nila. So, hindi na nila ma-identify ngayon kung ano ang kanilang mga practices. Kaya halimbawa, tulad ng tinanong mo sa akin kanina about espiritista, anong kaibahan ko sa espiritista? So, ako kasi alam ko kung anong ginagawa ng mga espiritista. Sila kasi yung mga pinapasukan ng mga espiritu na nanggagamot. Yun po ang mga espiritista. Tapos, kung sinasabi naman nila na ang espiritista, mediumship kasi part din siya ng espiritista. But ang herbalista gumagamit siya herbal na panggagamot. Tapos sa divine healer naman, ginagamit nila ang name of God, a secret name of God na tinatawag namin para manggamot ng tao, to heal people. Manggagamot. Ang sabi nila, pag ang manggagamot ay kayang magpagaling na may mga nararamdaman, kaya din magbigay ng hindi magandang maramdaman ng isang tao. Yes, that is true. Kasi sa practice namin, nasa iyo kasi yun eh. Parang nasa iyo ang kapangyarihan kung anong gagawin mo. Either do good or do bad. Kasi hindi lahat ng manggagamot ay mabubuti. Meron din yung silang kaalaman na tinatago na halimbawa gagante. Ayan. So, pag once sila napuno, talagang gumaganti yan. Nagamit mo na ba? Sa akin, meron ako isang beses na ginamitan. Hindi ka ba nakonsensya? Hindi, kasi masama ang ginawa niya sa akin eh. Parang anong ginawa sa'yo? Nilait ka? Nilapastangan? Hindi naman. Parang sinapak ka? Ginamot ko pa siya, tapos ang ginanti siniraan? Ang ginanti sa akin, oo, ganun. Tapos parang gusto pa akong ipahamak. Yung parang ginamot mo siya, tapos in return, hindi naman totoo yan, peke. Ganun. Parang ganun. Tapos pinakain ko pa sa bahay ko, mga ganun. Sana nilason mo na lang. Oo. Lang yan, no? Kaya nga sabi ko, I'm very open doon sa taong yun. Tapos ganun ang parang ginanti sa akin. So parang ako naman, it's because of curiosity ko din. Sabi ko, hindi pa kasi talaga ako nakatry ng ganun. So, yun na nga, trinay kong gamitin ito. Ano yan? Voodoo doll. Akala ko budots dal. Yung sumasayaw, Kung nauso yung, labubo, ito patingin naman natin voodoo dal? Yes po.
Ano, babae ba yan, lalaki? Wala siyang particular gender kasi since na ito ay parang ano siya, parang all-in-one, no? Nagdedepende lang to Ano, pag ano once yan? Ano, binubuhat. karayom? Yes po. Anong gagawin mo dyan? Tinutusok ko dito. Agoy. Para din siyang kulam Alimbawa, pero ay kulam literal. mm, Ay, nangkukulam ka din. hindi naman siya May kulam, tamang-tama, parang may ipapakulam ako sa'yo. hindi naman ako sa Ha? ano kasi parang trinay ko lang din to. It's because Tumalab naman. of curiosity. So far naman kahit practitioner siya, may naramdaman naman siya. Totoo ba yung, halimbawa, yung may itatanim doon sa ilalim ng bahay mo? Tapos, ito experience ko na nakita ko talaga na pag low tide, maliit yung tiyan. Pag high tide, lumalaki yung tiyan. Nung pinagamot sa manggagamot, yung sinasabi nating medium, ay may mga buhangin nakuha sa katawan. Totoo kaya yun? Yes po, totoo po yun. Ang tawag po namin doon ay paraya. Paraya. Mm. Ginagawa mo din? Ay, hindi. Hindi ako Pero marunong. kaya mo? Hindi ako marunong nun. Ano lang Pero kaya nating i-practice yan. pwede naman yung mismong marunong na ganyan. Kasi hindi ako nag-practice ng dark arts eh. So, Ano tawag sa pangalan niyan? dark arts. So, Dark arts. So, ang ano kasi noon, ang parang part na rin siya ng pangkukulam. Okay. Pag ganun kasi hindi ko siya practice na banakit ng tao. So, yung sa akin lang naman, siguro ang mga ginagawa ko lang is yung mga pinipitik lang. Yung, Halimbawa, kung masakit ulo ko, anong Yan. gagawin mo? usually, ganun ang mga ginagawa, pinapasakit ulo. Pero kung sa healing, Halimbawa, ngayon, sumasakit ulo ko, anong gagawin mo? gagamutin. Kagaya ng, I-heal ka. wala akong pera eh. Wala namang problema sa amin eh. Hindi naman, I mean, sumasakit ulo ko dahil wala akong pera. kung wala kang pera dahil sa Natural yun. natural na sakit 'yon. Halos lahat ng tao meron nun. Hindi mo makagamot yun. Pwede rin po. Pwede. Kasi halimbawa, kung wala kang pera, mayroong ritual po na So ganito na lang, nag-invite hatian na lang kita pag nanalo ako. Kaya mo bang hulaan yung Ay, yung hindi numero ng loto? Kasi kung kaya kong hulaan yung Ikaw na numero ng lang. loto, ako na lang. Ayun! Bakit ko pa ibibigay sa'yo? Hatian mo ako. Pero try natin, pero kaya mo na mag-combination. Pero meron kasi akong boss dati, trinay namin yung casino. So, pagdating kasi sa akin lang based sa karanasan ko, pagdating kasi sa mga sugal, ayaw ng mga babae. Ang dami at ko din saka nakilala na ayaw talaga nila, pero ang sabi nila, pag magsugal ka, dapat happy ka. Ngayon, ang ginagawa nila is yung good vibes, good energy, para ma-attract daw. Hindi naman. Sabi nila, daw. Pero hindi ko alam, kasi hindi naman ako kasi hindi naman ako nagsusugal. usually naman po pagdating sa sugal kasi more on parang bad side po ang ano niya. So more on pwede kayong kung merong demonyo na yun pwede nila i-invoke, yung gagayad sa kanila para manalo, pero kung pagdating sa divine, never nilang tinotolerate ang ganung gawain. Ilan na ba nagamot mo? Napagaling mo? Madami na. Madami na. Ano yung major cases doon? Yung mga cancer, ganyan. Sa cancer, parang hindi ko na-try kasi pag once na alam, kasi sa amin, meron kaming tinatawag na pagtatawas or pagdedetect kung anong sakit ng tao. So, Kasi nantatawas ka din? Oo, marunong po ako magtawas, marunong po ako mag-diagnose ng sakit ng tao na kung ito ay physical or ito ay spiritual. Kasi pag once na physical na po ang sakit, doktor po ang akin nire-recommend. Hindi po ako nag-iimbento na parang... Paano yun? Halimbawa na na-detect mo na sabi mo, spiritual. Tapos yun pala, kidney failure. So far naman, wala pa naman po akong experience na ganon. Kasi halos lahat ng... Hindi lang po kasi isa ang ginagamit kong pagtatawas or pagdi-divination para lang malaman yung isang sakit ng tao. Anong ginagamit mong ritual? What do you mean pong ritual? Halimbawa, may taong nahihirapang huminga. Anong ritual ginagawa mo? Pag mahirapang huminga, depende po. Yung mga nahahapo, ganyan. Depende po kasi yan. Kasi ako kasi hindi po ako lang healer ng na spiritual. Isa po din po akong Reiki master. So Ano yan? Reiki master. Ancient Japanese Reiki master? healing art. Anong ginagawa nun? Kaya niyang tumulong ng mga sakit na pang-physical. Parang Cairo.
Hindi po. Nagmamasahe It's na may, focus on energy healing. yung parang nagmamasahe na may bulong. Ikaw, ganun ba yun? Na Hindi po may, siya. may mantika na pag- ginaganon-ganon. Pag sa Reiki po kasi, we invoke the parang symbol and then may ikakas kaming Parang ipagpag. hindi naman. It's energy kasi ang Reiki. May nakita din kasi ako na, may problema sa katawan ng tao. Minamassage niya, lagyan ng mantika, tapos may binubulong. Kinukuha daw yung mga bad something, bad energy sa katawan. Totoo yun. Ayaw kong i-disclose ang ganong tricks or ganong gawain nila kasi sa kanila yun eh. So practice din nila yun. practice nila yun. So hindi ko naman yun alam kung anong process nila, anong pamamaraan yun. So masasabi kong wala akong comment sa pag ganon. Pero kung sa practice naman na about healing, kasi marami po kasi yan. Halimbawa, kung ganun, may nakukuha, may nabubunot. So, ayaw kong i-disclose kung ano man yun. Pero, yun nga, bilang isang manggagamot, respeto na lang sa kapwa. Kung ano man yun sa kanila. Pero sa akin naman, hanggat maaari, ginagawa ko ay kung nakakatulong naman sila, okay. Pero kung nakaka-persuasion na, yun ang hindi na okay. Na-try mo na ba may nabunot ka sa katawan ng tao? Wala kasi hindi siya practice ko. Hindi ko siya yung parang path ko. Kasi by path po kasi yan, tulad ng sabi ko sa inyo, na merong iba na kayang makapagbunot ng mga ganyan. So, may mga dasal po kasi yung ginagamit. Yung iba. So, ibig sabihin, ginagawa mo yan dahil gusto mo makatulong. Yes. At saka wala akong choice. Kahit walang return? Yes. Wala akong choice nung bata pa ako. Kasi, ang ano kasi sa akin noon, mga siguro nasa line of 20s pa ako noon. Nagtatrabaho pa ako noon sa office. So bigla lang may dumating sa aking message na mamili ka, manggamot ka o mamatay ka. So wala akong choice. Sabi ko, ayoko baka kalaban mo yung sa'yo, nag-message sa'yo? Hindi naman. Alam ko kasi, tinatakasan ko kasi yung ganito simula nung napasa sa akin ng lolo ko. Okay, may mga sirkumstansya na kung tawagin natin ay human act at saka act of man. Ngayon, kung sa panahon na maiipit ka, kaya bang gamitin sa masamang paraan? Kagaya ng sinabi mo kanina, nakatry ka isang beses. Yung tao na yun lang yung ginamitan ko. Pero kung yung mananakit ako nang dahil nagigipit ka at kailangan mo, willing ka bang gamitin yung bad side ng spirit na practice mo? Hindi siguro, no? Sa akin, no? Kasi depende sa case ng client. Kasi hindi ako basta-basta tumatanggap ng client dahil lang galit ka sa kapwa mo, mananakit ka na, dahil lang... Or sabihin lang natin, gusto mo lang siya bigyan ng leksyon, aral. Ako, gumagawa ako for my personal use, pero hindi sa ibang tao. Ikaw ba yung tipo ng tao or sa practice mo na kaya mo bang mag-disappear? Hindi. Na sa harap mo mismo? Oo. Hoy, wala na ako dito. Ganyan. Hindi po. Imposible po yung ganon, no? Imposible po yung ganon na kakayahan, no? So far, parang wala pa namang taong nakakagawa ng ganyan. Merong mga TV shows na pinapalabas, lumulutang sa dagat, lumulutang sa ere. Naniniwala ka? Hanggat wala ako sa lugar na yun, hindi ako maniniwala. Ano kaya yung practice nila? Is it dark practice of their gift? Meron kasi mga practices na nakakapag-levitate daw, pero ako kasi, I doubt hanggat hindi ko natatry. Sa laki kong kung magle-levitate ako, tuwang-tuwa ako. So are you saying na parang harap-harapan panluloko yung ganon? Ayokong direktang sabihin sa kanila, but para sa akin, it's a show. Paano mo ma-distinguish ang isang tao sa kaharap mo? Is it the posture? Binabasa mo sa mata? Kasi may mga talented people na dinadaan nila sa tinatawag na mental telepathy. Pero sa gift na sinasabi mo, mababasa mo ba without using mental telepathy? Straight from the eye, diretso? Yes. Sa akin kasi ang pagre-read ko is pag once tinitigan kita at pwede ako mag-connect sa'yo or di kaya kung ano yung makikita ko sa'yo. Parang si Magneto ka pala. Hindi naman. Hindi ba? Hindi ba? Parang kaya pumasok sa utak ng tao. Hindi naman po ako usually pumapasok sa... Kasi sa aming mga psyche kasi, bawal yung magre-read ka without permission ng isang tao.
kasi that is invading of privacy Mhm. ng bawat tao. So, bawat isa sa atin mayroon tayong tinatawag na privacy kasi. So, if you have secrets kasi, once na itatap kita, malalaman ko kung ano yung mga sikreto mo. So, syempre, kaano mo na yun, parang ma-offend ka pag malaman ko yung kung ano mang meron sa iyo. Or malalaman ng iba. So, sa amin kasi, at lalo na ako, hindi ako nagpa-practice ng kada kita is nag-open ako, hindi. Ginagamit ko lang siya pag kailangan at usually pag nanggagamot lang ako. Nakikita mo sa akin, ano yung unang assessment mo? Sa'yo naman, sa nakikita ko naman, Bukod sa walang pera. When it comes to aura mo, is parang, yun nga, yung mayroon kang pagka-joker, no? Hindi lang sa personality, but masayahin ka pero deep inside, malungkot. Oh, bakit mo alam? Oh, grabe ka talaga. Alam na alam mo. Uy, grabe ka. Alam na alam mo. Bakit ka ganyan? Pero nahulaan mo, ha? Yes. Bukod doon, ano pang kailangan ko? Ikaw kasi, ayaw mong magpakita ng kahinaan mo sa Ay, alam mo ulit. Ay, grabe ka, no? Kaya, yun yung parang way mo to cover up your weakness. Ano pa? Parang na-excite tuloy ako sa sarili ko. Sige nga, basahin mo. Meron kasi ako nakikita isang babae. Isang babae? Isa lang? Gusto mo marami? Joke lang. Pero mahaba ang buhok. Oh? Na medyo maliit lang siya pero ano. Ano? Anong meron? Hindi ko alam Buti naman isa lang. Hindi ko alam pag marami kasi, discuss tayo dyan. Hindi ko alam kung ano mo ka partner mo ba to. Basta nasa ano lang siya, nasa likuran mo lang siya sa nakikita ko. Oo. Parang mahal niya ako? Parang ganun. Parang kasi sa akin na may pagtingin, parang ganun. May pagtingin din siya sa'yo, parang ganun. Eh, kung hindi siya makatingin, duling yun. Ano pa? Ayun. So, ano bang gusto mong malaman? Para kung pag tinignan mo, okay, hindi na sa ano, yung sa pagkatao ko. Sa tingin mo, masama yung pag-iinom minsan? Masama pag sumobra. O, Daddy Dong, alam mo na. Kasi kung gagamit tayo ng Bible verse, even sa Bible, merong nakalagay na okay uminom. Mag-iinom pero wag sumobra. Sabi ko sa inyo pwede uminom. At huwag saka, kayong ano. Basta ano lang po noon, basta alam niyo po yung conscious kayo sa health ninyo. Kasi kung alam na ninyong meron kayong sakit, tapos iinom pa kayo, so pinapalala nyo lang. Tapos minsan, ang sakit pa naman ng tao, inom ng inom, tapos pag nagkasakit, magtatanong bakit ako? So parang sira ulo, no? Pero are you saying na hindi masama pagka moderate lang? Yes, moderation. Yun lang naman ang kailangan kasi natin. nung tumigil ako agad sa pag-inom, parang nanghihina ako. Kasi yun parang meron ka na kasi, nagkaroon ka na kasi ng parang alcohol sa katawan mo. Pag once biglaan mo tinigil, dapat dandahan pa kasi pagtigil. So, hindi agad-agad. Parang din yan, halimbawa tulad sa amin, pag nagpa-fasting ka, pag nag-fasting ka kaagad na hindi ka kumakain, yun, may effect din yun sa'yo. So, kung magpa-fasting ka na halimbawa, mag-start ka muna ng, di ba, thrice a day ang pagkain. So, mag-start ka muna twice a day. Start ka muna hanggang sa once a day, hanggang sa mawala yun. Hindi yung wala agad kasi talagang merong kang mararamdaman. Ganun kasi yun parang kung ano yung mga kasanayan mo at biglang nawala sa iyo masakit. Eto tanong ko. Pumasok ka dito na nafe-feel mo ba yung aura? Napi-feel ko ang mga aura at saka yung may nakikita ako pero yun nga minsan kasi pag sa amin kasi bilang psychic pag once na pinapansin namin yun mangungulit kasi yan. 2025 nandito pa kaya ako sa IFM? Pwede natin tanungin sa sige yun. Tingnan natin yung para ha. Uulitin ko po ha, ang pag-iinom ay hindi masama basta moderate lang. Dito naman sa sa ngayon kasi sa current situation is maybe ang sinasabi ng card. But
may reason kasi if ever na kung aalis ka or no, pero yes ang sinasagot ng card, there is a possibility sa 2025 but magdidepende pa rin ito sa iyo kasi card naman kasi is ano lang to, gabay lamang, hindi po ito yung Exact. oo, kasi nasa tao pa rin po. Kasi ang pinapakita kasi dito baka may maging offer sa yung biglaan. Meron na nga eh. Kasi may offer kasi pinapakita dito yung card na yun ang maaring So, are you saying na nasa sa akin pa rin yung huling halakhak? Pero meron kasing offer, bigla ang offer or mayroong kaya parang titimbangin mo pa ito. Hindi mo ba nakikita dyan bakit ako nag-i-stay dito? Or bakit ako mag-i-stay? Nakikita mo ba? Tingnan natin. Alam nyo guys, yung mga ginagawa niya, somehow, parang napakatalinghaga, pero parang malapit sa ano eh. Malapit eh. Hindi ko lang masabi na yun talaga, pero malapit eh. Malapit ka na. Tingnan natin. Kasi kaya ka nagtatagal dito dahil masaya ka dito. Masaya ko? At saka yung parang ang vibes ng dito sa iyo, lugar na positivity. So, at saka may parang may freedom ka when it comes to Natumbok mo na naman. Ano pa? yun yung mga baga talagang masaya, na-express mo yung sarili mo dito, and then mas maganda siya para sa iyo dito. So, yun ang sabi ng card. ayaw mo, hindi ba sinasabi ng card na wag na lang akong umalis? Kasi kung sinasabi naman dito, kung aalis ka, parang yun nga, iiwanan mo yung maganda mong simula. Parang sisirain mo ba yung parang sinasabi ng card, sisirain mo ba yung nasimulan mo? Eh, paano kung sira na? Ipa-repair na lang. Ayun, so dito kasi parang may babala lang yung card sa'yo. Na be careful of kung sa pagdidesisyon kasi baka daw masayang yung talent mo. Actually, marami na akong desisyon na nasayang. Kasi ako na tao, napaka-impulsive ko. Pero from then on, na ko siya, na nakagamay ko siya. Ibig sabihin, ngayon siguro, when I get aged na, parang dahan-dahan ko siya nakukorek na, oops, hindi pa pwedeng abrupt. Dapat, dahan-dahan. Ano pa sinasabi dyan? Basta ang sinasabi lang niya dito, parang huwag kang magpadala sa kung ano man yung nakikita mo sa iba. Kasi maaring deception lang yun sa'yo or illusion lang yun. No? So, yun lang naman ang inaano niya na parang... Hindi ba sinasabi na huwag ako magpadala sa sulsul? Ang sabi lang niya dito is matuto ka sa nakaraan mo, sa past mo. Ang dami kong nagawang hindi maganda sa past ko eh. Yan. So, yun yung sinabi, matuto ka sa sa past mo, lalo na sa mga hardships. So, dito na lang ako hanggang tumanda. So far naman wala pa namang wala pa namang pinapakita. Itong reading kasi hindi po ito for life kasi this is for 1 month. Kasi somehow guide eh. Guide. 1 month reading only lang po ang ginagawa ko. Hindi ako forecast ng for this year for So maliban na lang kung nire-request ni client. Yun. So yun lang yung reading mo sa ko dito, sa pag-stay ko dito. Yes. Okay, sige. Andyan na yan. Dito naman tayo sa personal. Ano ba ang mangyayari sa love life ko na lang? Sige, love life. Guys, pag nahulaan niya love life ko, magpapakasal na ako. Ilan ba gusto niyo pakasalan ko? Charot! Ito na. Dapat kayo sa kanya. Magpa-tarot reading kayo. Ayan na. Kayo na ba nito? Alin? Alin?
Parang nanliligaw ka pa lang dito. Ha? Parang nanliligaw ka pa lang ata dito. Wala naman ako nililigawan ngayon eh. Parang ano pa lang 'to, magsisimula ka pa lang dito eh. Hala, wala naman ako nililigawan ngayon. Magsisimula ka pa lang, ang pinapakita, magsisimula ka pa lang if ever kung sa relasyon ang papasukin mo. Magsisimula ka pa lang, pero sa ngayon kasi parang yun nga, parang if ever naman ligaw ka, parang mag-confess pa lang to eh, mga confession pa lang to. So wala pa siyang pinapakita na pinaka direct people or tao. No, ang sinasabi niya lang dito, parang kung hindi ka pa naka-let go sa nakaraan mo, let go mo na, mga ganun. I can't let go. Parang Air Supply, no? Kasi yung sabi dito ng card is parang new beginning, no? Parang magsisimula ka pa lang kung ano man yung gusto mong gawin, lalo na sa love life, no? Pero kung tignan natin ang papakita niya ulit. Meron kasing pinapakita dito ang card na binabalanse mo pa kung ano ba talaga ang papasukin mo. Kung papasok ka ba sa buhay may pamilya or ano. Kasi parang inaano mo yung mga problema kung kakayanin mo ba lahat. Kasi syempre pagdating sa ganyan, may problems, merong masaya, may mga success, meron ding na mga downside. So, yun nga parang binabalanse mo or babalansehin mo ang buhay mo sa pagdating sa relationship. Kung kaya mo bang pasukin ito, kasi medyo yun nga may struggle na na pinapakita, and then merong mga dapat kang isaalang-alang bago ka mag-proceed sa ganun. Well, yung sinabi mo na balansehin, andun, totoo yun. Kasi marami na ako kinoconsider bago ko gawin yung mga bagay-bagay. So yun, balansehin, nakuha ko. Totoo yun. Ano pang pinapakita dyan? Love life pa din? O iba na? Sige, personal na lang. Wag na yung love life. Baka madisgrasya tayo. Personal na lang. Alam mo na, private tayo eh. Mahirap na. Actually, sinasabi ng card, may gift ka din eh. Malakas ang intuition mo, sabi ng card. Sometimes, makinig ka. Pag meron kang decision na meron kumukontra sa isip mo, makinig ka. It's your intuition. Totoo yan. Kasi yun ang... May mga bumubulong eh. Yan, intuition mo yan. Ito. Sabi ko, oops, teka muna. Yan. So, sabi ng card kasi dito sa iyo is yung sa ngayon, no? Yun nga, may mga offer pa, pinapakita pa din. No, pero yun nga, ang inuulit niya is huwag padalos-dalos. Kasi parang malalaman mo daw sa bandang huli ang dapat mong malalaman. Kasi mabubunyag sa'yo. Kung anong reason behind it. And then kung sa sarili mo to, may mabubunyag sa'yo. No? Wala bang pinapakita magandang career dyan? For now kasi, okay yun naman yung career mo dito, sabi ng card. Yun nga, hindi ko naman sinasabing pangit yung offer sa'yo or mapupuntahan mo. But again, mas daw dito mas parang na-express mo yung sarili mo dito sa lugar na to. But ako naman, hindi naman ako nag-aano ng tawag nito, maghaharang dun sa about sa progress mo. Pero yun nga, so far ang pinapakita kasi ng card medyo so far hindi pa sa ngayon, hindi pa siya okay. Hindi pa siya okay. Sa 2025 na lang. May possibility, no? May possibility na pwede. But for now kasi is wag daw muna kasi may rami kang isasalang-alang. Bukod sa malayo ka sa taong malapit sa'yo or basta ganun. Okay.
Parang malapit sa katotohanan yun, guys. Hindi man siya specific, pero pag iniisip mo, malapit sa katotohanan. Pero again, ayon daw sa hula niya, ay kailangang balansehin. Which is, totoo naman yan sa lahat sa atin. Yung mga desisyon natin in life, dapat balansehin. Mahirap na magsisi bandang huli. Ganito na lamang, yung mga taong hindi naniniwala sa medium mo or sa gift mo, ano yung masasabi mo sa kanila? Para sa akin, wala tayong magagawa sa mga taong yan. Kasi ang ang mundo kasi ng natin ay maraming faction, no? Nakasakop. Lalo na kung matatawag ko is dogmatic o mga religyoso, bawal talaga yun sa kanila. But again, kung susuryuin talaga natin ang Bible, even mga prophets ay mayroong mga gift. No? So, yun lang, hindi lang nila na ma-recognize kasi yung mga gifted, no, mga tulad namin kasi nga hindi naman ako sasabing nagiging threat ako sa pananampalataya ng bawat isa, no. Ang sa akin lang naman, no, ay mas tutulong pa ako para mapalapit sa Diyos. No, yun ang parang goal ko bilang nag-spiritual. Pero yun nga, kung hindi sila naniniwala sa akin, wala pong problema po sa akin kasi we cannot push naman sa bawat tao yung kung ano mang meron tayo. Hindi natin pwedeng ganito ako, ganyan ako, kailangan ganito. So hindi po kailangan ipo-push 'yon. Kasi ang taong maniniwala sa iyo, yun lang po yung naka-experience kung ano po ang nararanasan namin. Yung mga taong meron ng something na gusto nila ma-enhance, ano po ba yung pwede niyong masabi sa kanila? Pwede ba matulungan sila para ma-enhance, ma-practice gaya ng ginagawa niyo? Yes, pwede po. Maghanap po sila ng tamang guro at tamang magtuturo sa kanila, mag-guide sa kanila sa kabutihan. Kasi minsan may mga ganyan, no, napapahamak dahil nga nakahanap sila ng mga guro at mga nagtuturo na hindi mabuti. So, may grupo ba kayo na pwede lang kontakin? May grupo ako pero yung grupo ko kasi is very private. So, hindi ako basta-basta nagpapasok ng mga tao sa grupo ko. So, hanggang ngayon ilan lang din po kami, which is mga gifted din sila, and then mga natulungan ko rin sila before, no, mga ginagamot ko rin sila. So, meron akong mga kaibigan, mga kakilala na meron mga grupo or mga pero I would say na maghanap sila ng tamang tao. Kasi ayaw kong mag-recommend mag-recommend sa kanila na ganito, pumunta kayo ganito, tapos malalaman ko na parang nagago sila doon. So, ayaw ko naman na masira ako dahil sa pagre-recommend ko sa kanila. So, pwede ka naman nilang lapitan anytime? Sa akin kasi hindi ako basta-basta nagtuturo, no? Sa ngayon kasi parang pina-private ko na yung sarili ko. Mas nag-focus ako sa mag-isa lang, hindi na ako nag-grupo-grupo kasi parang naranasan ko na kasi yung grupo-grupo, which is nagkasiraan lang, nagkaaway-away. So mas better na para sa akin, para mas better na solo flight na lang. So yung mga taong gusto nila magpa-tarot reading, paano ka nila ma-reach out? Pwede po nila akong i-PM sa Deus Abbas Facebook and Deus Abbas page, at meron din po akong Deus Abbas TikTok. So yun lang yung ginagawa mo, no? Tarot reading at ito, ano tawag nga nito? Nagri-ritual ako. Nagri-ritual. Ano yung mga ginagawa mo sa ritual? Halimbawa, kung merong mga kinukulam, merong mga, sa pakiramdam nyo, parang puno na kayo ng negativity, minamalas na kayo. Lalo yung may mga anxiety. Pwede. Meron po akong ritual na ginagawa, is a banishing ritual. So, tinatanggal natin ng mga lahat ng negative Bad energy, bad omen. Yan, bad energy, negativity, and kahit kulam, barang doon sa ritual na yon. And then, kung halimbawa, mayroon po kayong parang anxiety, so meron po akong ritual na mental healing. Paano kanila mahanap sa social media? Meron po, yung account ko po is lang naman po, nakalagay Deus Abbas. Anong spelling ng Deus Abbas? D-E-U-S. Ang Abbas, A-B-B-A-S. Deus Abbas. Na-curious ako kanina kung anong ibig sabihin ng Deus. Yung pala yun, God. Pero ang Abbas kasi sabi sa Diyos o Diyos, kahit naman sa Espanyol, Diyos. Yes. 'Di ba?
Kaya po ganito ang screen name ko bago ako nag-spiritual kasi I am a believer of the God the Father. Mm. So, hindi ko siya ginawang screen name dahil gusto ko maging malakas Panginoon. or maging Panginoon. Oo. Yun po ay parang Iniidolo mo si symbol, God. oh yes, symbol of my faith. Yun. So, Marami na ito bang lang po, lumapit sa'yo? Ito lang po yung, Ayun. yung Facebook ko. Yan. Ikaw ba yan nakasando? Oo po. Macho mo dyan ah. Nung hindi pa po ako na-engkanto. Wait ah. Kala ko macho dancer eh. Oo. Pero, alam mo, nakaka-believe yung mga gift na binibigay sa mga kagaya mo. Kasi may mga tao talaga na hindi din natin mapiplease na Yes. imbis na paniwalaan sila or imbis na hayaan na lang sila sa paniniwala nila, iba nang bubuli. Yes. Diba? Nang kikriticize na hindi maganda. Sa akin naman, walang problema mambuli sila. Basta wag nilang ipakita sa akin picture at pangalan, apelyido nila. Joke lang. Pero pa pwede naman. Joke lang po. Hindi ko sakali ba? Halimbawa ako, meron akong kinainisan na sobra-sobra yung pagiging mapanlait, mapanlamang. Pwede ko ba ibigay yung picture niya sa'yo, sabihin ko, pwede ba natin turuan ng leksyon, yung lang, very light lang, para ma-realize na, ay, masama palang ginagawa ko. Usually pag ganun kasi, halimbawa yung nambubuli ng ang ginagawa ko kasi, mayroong ritual doon na Parang pakabahin mo, parang papintigin mo puso shut niya. up your mouth, parang ganon. Ganon. Merong ritual na ganon, yung shut up your mouth, parang ganon. Yung parang, imbis na gawin niya ito na masama, parang magdadalawang isip siya, parang magkakaroon siya ng kaba. Yes. Ganon yung mga paraan. Parang patigilin siya sa pambubuli, patigilin siya sa paninira. Merong ganun po na ritual. Ano yung pinaka-rewarding sa mga pinagagawa mo, lalo na sa tarot reading? Sa akin kasi, doon ko nakikita kung merong kulam o bira ang isang tao, lalo na yung halimbawa, nagpapatarot kasi usually sa akin, mga nasa ibang bansa. May lumapit na ba sa'yo na, uy, thank you Deus Abbas ha, kasi nagkatotoo yung reading mo. Yes po, marami po. Makikita po nila yung mga proof, no? Kasi pinopost ko po yan, screenshot ko po yan sa page ko, sa Facebook ko. Mababasa po nila at makikita lahat nila yung ritual ko at mga patotoo ng mga client ko. Ano usually, mga babae, lalaki? Usually kasi talaga ang mga lumalapit is babae, lalo na sa love. Pwede ba ko bang pagawa sa'yo ng gayuma? Hindi po ako gumagawa ng gayuma, pero may ritual akong ginagawa, pero hindi ako yung pang pa-attract. Pero hindi yung literal na term na gayuma. Meron din, pero yun nga, sa akin kasi ritual siya. Hindi siya yung gayuma na pwedeng ipabango, yung katulad sa mga So hindi. So ritual lang sa akin ang ginagawa. Okay. Ang dami kong natutunan sa iyo sa araw na ito kasi yung mga previous namin na mga episode kasi pinagkukuhanan ko ng mga parang natuto ako. Na-open yung makitid kong utak pagdating sa ganyang bagay kasi somehow parang parang into something sa mga ganyan. Kasi back in the day may nakikita ko na yung mga nagagamot. Tapos actually tinuruan din ako. Kaya lang hindi ko lang in-embrace kasi hindi ko feel. Kasi parang feeling ko mabubuang ako pag memorize pangalan ng mga Latin. O sabi ko, ay patay tayo dyan. Pero tinuruan ako. Hindi ko lang in-embrace. At saka maroon din yung konti. May alam kang protection. Hindi ko lang practice. Yes. Kasi nakikita ko yung bad side siguro pag na-embrace ko baka magamit ko sa hindi maganda. Yes, totoo naman yun. Oo. Anong masasabi mo ngayon sa mga nanonood sa atin na yung mga hindi naniniwala sa mga ganitong aspeto? Para sa akin kasi, hindi ko pwedeng ipilit yung karanasan ko sa kanila kasi hindi nila naranasan. Ang isa lang sa mga taong makaka-recognize sa amin o makakakilala sa amin ay yung may kapwa ko ring gifted. Kasi sila, naranasan din po nila yung mga ganitong pangyayari sa buhay nila. Lalo na yung mga bukas ang third eye. Number 1 po yan. Isa po yan sa mga, marami kasi sa mga Pilipino ang mayroong gifted. Ang problema lang, nasa religious sect sila. So, bawal sa kanila. So, magkaiba lang kasi ang term niya eh.
no? Pag nasa simbahan kasi discernment ang tawag nila. Faith, Eh, parang faith healer. Oo, Tama ba? yun, parang ganun, faith healer. Tapos discernment ang tawag nila doon. Mm. Tapos pag sa spiritual side naman, yun po yung third eye. Pagka nasa bundok-bundok, mambabarang. Totoo ba talaga yung mambabarang na literal na tutusukin yung tiyan mo? Yes po. Okay. Katulad po nito. Bawat ano kasi nito, ito ay bududal. Meron po kasi itong mga, kung mapapansin mo, merong nakalagay dito na kung anong sakit niya mararamdaman, may nakalagay. Oo. Kaya mo bang i-counter yung binarang, halimbawa, sumuka ng buhangin? Kaya bang i-counter yun? Yes po, kasi nanggagamot po ako ng mahigit 1 dekada. Bago ako nag-pursue ng pagriritual o naglumabas sa pagriritual, naging healer po muna ako. Naging kumbatero po muna ako bago ako nagginito, no? Nagigess-guess na lang. Oo. Ayun, so marami akong natutunan sa iyo at kapupulutan ko po ng aral yan, yung mga sinasabi natin dito. At sa mga previous pa namin ng mga episode, marami din ako napulot na aral. At sa mga hindi po naniniwala, nasa sa inyo pa rin yan. Dahil itong ganitong mga bagay ay gift. Kung yung naniniwala naman ay from, sa paraang hindi maganda, yung mga naniniwala sabi na, sa dark side, problema nyo na yon. Maraming salamat sa araw na ito. Nakapanayam natin ang isang modern ritualist. Ladies and gentlemen, Deus Abbas.